Hi po mga mare, for today's video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano ko ginawa itong ating recipe na puto pao. Pwedeng-pwede nyo po itong gawing pang negosyo, panghanda sa mga espesyal na okasyon, or even kahit pang merienda or pang almusal lang. Sa totoo lang po, napakadali lang naman itong gawin. At hindi naman mahirap hanapin yung mga sangkap na ginamit ko dito. So, wag na po nating patagalin. Unang-una, ang lulutuin natin yung pangpalaman doon sa ating puto pao. Nag-isa lang ako dito ng sibuyas at kapag nag-translucent na ang sibuyas ay pwede na nating ilagay ang isang lata ng giniling. Yes po, ito ang ginamit ko. Bali, 250 grams lang po ito ng Argentina giniling. Pero pwede po kayong gumamit ng fresh na giniling kung yun po ang preferred nyong gamitin. Kasi ako is nag-crave lang talaga ako nito. Kaya trinay ko naman itong delata na giniling. Tapos nilagyan ko siya ng star anise. Nabibili po yun sa palengke. At inadan ko rin siya ng isang pack ng oyster sauce at 1 tablespoon ng sugar. Tapos imekos-mekos lang ito at para po kumulo siya at maluto ang ating giniling. Kapag medyo natuyuan na po ay okay na ito. Gagawa naman tayo ng ating puto butter or mixture. Bali, meron ako ditong 6 cups ng cake flour. Cake flour po yung ginamit ko dito. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour kung gusto nyo. Bali, nilagyan ko lang ito ng baking powder, asin, asukal, tapos powdered milk po. Pwede ring evap milk kung gusto nyo. Kung evap milk po yung gagamitin nyo, is bawasan nyo yung tubig na nilagay natin dito. First thing first po ay unahin natin yung mga dry ingredients, tapos i-mix natin na silang mabuti. Mas maganda nga kung sifted na yung ating dry ingredients na pagsasama-samahin para hindi tayo mahirapan sa paghahalo-halo. Pagkatapos nun ay isusunod na natin yung mga wet ingredients. Bali, ilalagay ko na lang po yung mga sukat at sangkap na nilagay ko dito para meron po kayong guide. Hinalo-halo lang nito. Sa paglalagay ng tubig ay tansya-tansya lamang para hindi ito magsobrang lapot or sobrang labnaw. Kapag okay na yung consistency, ay magsasalin na tayo sa ating puto molder. Bali, medium size ang ginamit ko dito. Naglagay lang muna ako ng kalahati ng mixture, tapos nilagyan ko ng ating yung asado na palaman. Yan. Lalagyan natin isa-isa yung ating puto molder. Then, pagkatapos naman ay isusunod nating lagyan na ng another puto mixture. Pwede nating punuin or kahit hindi. Kasi pag puno, okay din ang alsa niya. Then, meron ako ditong sliced cheese. Depende na sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyong ilagay. Nilagyan ko siya sa ibabaw at saka itong salted egg. Yan, ganyan lang. Pwede kayong gumamit ng large molder kung prefer nyo na medyo malaki yung inyong gagawing puto pao. So, i-steam natin ito ng 15 minutes mga Mars. Para po sure na lutong-luto yung ating puto. Bali, low to medium heat lang yung apoy na gagamitin natin kapag in-steam na natin siya. At fast forward na nga mga Mars, ito na po ang ating nalutong puto pao. Ang dami po nating nagawa sa 6 cups lang na harina at saka doon sa isang lata lamang ng giniling. Nasa mahigit 90 pieces po ang nagawa ko sa medium size na molder. O di ba mga Mars, ang dami nating magagawa. At take note po, yung palaman natin ay hindi tinipid. Nakita nyo naman. Talagang malalasahan natin yung palaman sa loob ng ating puto pao. Tapos yung cheese naman ay malaki rin po ang slice na ginawa natin. So, nasa sa atin na po yun kung gusto natin itong gawing pang negosyo. Nasa atin na po ang adjustment mga Mars. Pero I'm sure na once na ginawa nyo itong pang negosyo, magugustuhan ito ng ating mga customer.
So, paano mga Mars, sana subukan nyo po ito at ang sarap ng ating nagawang puto pao for today's video. At yan na po muna ang ating for today's video mga Mars. Sana po ay try nyo itong gawin at idagdag sa inyong pagkakakitaan. Salamat po sa panonood. God bless po. Happy cooking until my next vlog.